Treasure hunting weekend mga katiyats at kami ay bumalik dito sa mangrove areas para i-final detect yung aming na pendulum at na dowsing na location ng nawawala na concrete box noong World War II na ito daw ay nakita ng matanda itong live pointer at itinuro ito sa kanyang anak. Kaya ang anak niya ang nagsabi sa mga kasamahan ko dito na merong nakabaon diyan or nawawalang concrete box na merong nakatusok na sagwan or bugsay sa gitna ng semento. Ang sukat ay approximately 2 by 3 feet by 2. Kaya pwede talaga siyang lalagyan ng item or gold bars. Kaya itong aming hinahanap at ngayon pagbalik namin, ito yung pangalawang balik namin. Ito yung marker na sabi ng matanda, merong matandang puno daw na patay na. Kaya diyan kami nag-detect ng dowsing at pendulum noong nakaraang linggo. At ngayon binalikan namin dala itong pangtusok na kabilya at tinatawag yan na sounder ng mga gumagamit niyan. Epektibo yan sa itong mga naghahanap ng mga antique na mga plato, banga. Kasi pag tinamaan ng mga plato at banga ay kakaiba ang tunog niyan kaysa bato. Ang sekreto ng tunog kung bakit nag-produce yan ng tunog ay nasa handle. Yung tubo sa handle ang nag-amplify ng tunog. Galing sa dulo nito na mayroong bulitas na winilding. Ang size 10 mm na rounded na kabilya o round rebars. At para ma-sure ay dala ko na ang aking metal detector Nokta Macro from Turkey. Ito yung nabili ko sa Bourbon Electronica. Matagal na to sa akin. At wala na rin ito sa Bourbon Electronica, subalit merong mga bagong version nito na merong mga monitor na. Magaganda na ang mga bagong version nito. Kaya kung gusto niyong bumili Bourbon Electronica, tawagan niyo si Roniel Bourbon 0975-6675-030 ang kanyang numero sa Bourbon Electronica. Okay, dito sa portion na ito ay merong natamaan ang ating mga kasama sa pagtusok. Tunog semento daw. Kasi ito yung mga sanay sa ganitong trabaho, kaya alam nilang tunog niyan. Ito, tunog simento, humahagintik. Ayan. Kaya magandang na yan, sinyalis. Kasi lahat ng tinusok yan ay putik. Ito lang yung tamang-tama kasi sabi ng matanda yung pagkabaon daw ng concrete box ay nasa hanggang bewang lang. Kaya ito ay more than sobrang bewang, kaya pwedeng ito na nga yan. Gamay ra, gamay. Dito ra, gamay, atras ra gamay. Ang maganda sa itong hinahanap namin kasi talagang nakita na ito ng matanda noon na live pointer. Kaya meron talagang concrete box sa lugar na ito. At sana ito na yan yung natamaan. Dito atras. Ang aming schedule ngayon ay pagtusok lang ng mga na-detect or yung may mga positive or malakas na detection, yun ang ipapatusok namin sa kabilya kasi mahirap maghukay sa ganyan na putik. Masyadong malagkit ang lupa, kaya tusok lang muna. At kapag may tamaan na hanggang bewang or higit sa bewang ang lalim,
ay malaki ang porsyento na ito yung concrete box, lalo na kapag flat. Kaya ito, medyo tumaas ang ating tibok ng puso kapag mga ganitong eksena. Ayan, no, halos lahat na yan, no? Halos lahat na kami dyan humawak na sa sounder or yung kabilya. At talagang Basig mo, basig. meron ngang tinamaan siya na matigas. Basig mohon ra na. Ang swerte nga naman ay hindi namin dala yung pala ngayon. Kasi ang purpose nga ay ang pagtusok lang ng halos buong mangrove areas dyan. Di kaya yan gamot. At meron akong na-detect sa unahan lang nito. Sa bandang kanan ay nandun yung dead old tree na ugat na lamang ang natira. At sa mga malapit lang sa ugat sa puno ay mayroong malakas na detection ng metal. Kaya pwedeng precious din na metal ito at pwede rin mga naitapon noong giyera. Kasi ang lugar na ito daw ay daungan ito ng bards ng mga Hapon. Dito dumadaong. Noong unang panahon ay wala pa daw yung mga bakawan, yung mga mangrove, wala pa yan. Yan ay parang daungan talaga na sadyang ginawa ng Hapon noong panahon ng giyera. Kaya maraming bakal diyan siguro ang nagkalat. Ito yan na portion ang malakas mag-detect. Diyan. Kaya mamaya ay papahukay natin yan. Alas 12 na kasi ngayon. So maya ay siguro kakain muna kami. Kasi walang dalang pala at bara. Paano hukayin yan? Meron nga tayong na-detect. Kaya siguro after sa pananghalian ay pabalik kami at hukayin yung dalawang digging spot dyan na aming na-detect. Cody. Sige. Atras. Uno siya kadako ah. Hindi, tusok na siya. Ayun na kuha na. Awa na. Oo. Awa na. Ikuros ko na rin ana oh. Ngadto na po ana. Awa na. Apa? Laban po. Basin ning anak ni siminto. Tagok to. Basin nga anak. Slide.
Laom. Asam to meter pa? Kini no? Dili na po kada po. Sa kadang ogitan dito. Ano? Basig dito. Dito. Aman. Laom. Gamay. Bato. Ba mo ni mong tingog sa dako kay hagkuan man hagtik naman siya. Dito na pito. Buhay gamay. Sige. Pasok. Tapos. Nato siguro na padung. Nato padulong. Sampot. Naguktok. Sige dali. Kana. Kana. Na bato solid na kana oh. Di, murag kahoy lang. Dili, Dili. pa daw. Tukduk water ni. Siminto. Sing mo Sige. Siminto. Okay, at sa portion na ito ay mayroon nang natamaan na matigas na solid na bagay. Kung hindi ito bato, ito na yung hinahanap natin na concrete box. Kasi pantay ang lalim ng pagkabaon ng ating pangtusok. At dito naman itong na-detect ko na malakas na metal detection dyan ay pinatusok ko rin. Baka sakaling banga yan na may mga laman. Kanina ay napakalakas ng detection dyan sa metal detector. Kaya kung hindi man yan mga junks, ay pwedeng mga mamahalin na mga bagay. Itong ating pangtusok ay detector din ito, mga katiyats, na manual. At ito ay mahirap gamitin kasi itutusok mo nga. Kaya ito'y applicable lamang sa mga malalambot na lupa. Example, sa palayan. Malambot ang palayan na klaseng lupa. Sa paghanap ng mga treasure sa palayan, yan ang gagamitin. Tusok-tusok lang, huwag nang bumili ng mamahaling detektor. Kung nasa palayan ang inyong item. Sa mangrove trees, ganun din. Malambot din ang lupa kasi putik. Applicable din ang ganyan. Kaya pwede kayong gumawa niyan mga katiyats. Ang haba niyan, kasi hinahanap natin mga giveaways lamang ay 3 meters lang. 3 metros ang haba, 10 mm ang size ng kabilya, at lagyan nyo ng bulitas ang dulo nito, yung steel ball ng bearing. Okay, ipawilding nyo lang at lagyan ng handle na 1 inch tube, 1 inch pipe. Nakagyan no? Dahil na. Mahikap mo na.
Nao. Kusog tayo, hindi mo utik. Mabora. Bora. Hindi kayo. Mas kami tus to. Hmm. Anong kuha na pala? Palahon ta na. Samtang wala pa mo tao. Isang pangaral lagi nga kita na to. Basta na isulod, okay na. Mga pulsiras lang, pulsiras. Tingin niya may kusog lagi niya may. Pisang pak. Kung nga nakawan na gud na sensitivity. Sabi ako kusog na diha. Naigi metal diha na nabutang. Tung dito. Pareho na sila diha kana. Now, kung butang ta na sa sensitive, sampak di kayo na. Kusog. Kusog na. Si gani nga. Ang sa may, di ba iron ni? Kuan, Piros. non-piros. Yaway na gold kung non-piros. Basig antik. Di magkabasa ni, kaning marka. Tama diri. Piros man diri. Metal ni kani. Non-piros gold ni kung pistrito ni musika ni gold na diha. Gold, silver. Gold, silver. Zero ko man yung sensitivity. Ano? 1 na ng sensitivity, 1. Kuha ta pala. Sayang na oh. Namang kilid sa kahoy. Ay puruan na gibutang diha. Okay, at itong isang dito ay maganda rin ito na digging spot kasi mababaw lang siya. Merong positive detection sa metal detector at meron ding tinamaan sa pagtusok kanina ng kabelya. Kaya ito yung pangalawang digging spot namin sa araw na ito. Kami ay babalik muna doon sa kubo kasi nakahanda na yung panangalian ng mga katiyats. And after sa panangalian ay balikan namin to at hukay na. Yan ang ating abangan mamaya. Hindi na tayo. Tayo muna tayo. Pinilaw. Ng gulay kanina, pampahaba ng buhay at isda. Alas 8